Good day! Welcome to JA1 Cainta. We hope that you enjoy attending our worship service. To guide us in today's message, let us welcome with a JA1 family clap, the messenger of God, Pastor Jamil Torres. Good morning, sister. Praise God. So, ngayon pong araw na to, ang araw ng ating pong Christmas party. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Jesus. Praise the Lord. But before that, hayaan nyo munang i-share ko po sa inyo kung ano po yung bagay na narinig po namin doon sa convention nung umaten po kami. Okay? So, Luke 4 verse 18 to 19, JA1 family, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko pong excited na po tayo para mamaya, no? Pero relax lang po kayo. Madali lang po ito. Let us pray. Father, thank you so much. Lahat po kami ay nag-uumapaw ang kagalakan. Lalo't higit na ngayong umagang ito sa aming praise and worship, naranasan po namin kayo. Wala pong pinakamahalaga sa aming kalagitnaan, kundi ang maramdaman namin ang inyong presensya. That every time we gather, Lord God, gusto po naming maranasan ka sa aming buhay. At ito po ang pinakamasayang oras at araw tuwing mararanasan ka po namin. Kaya Lord, ngayong umaga, salamat. Holy Spirit, thank you. Napakabuti mo sa iyong gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. So last December 14 to 17, umattend po kami ng International Leadership Convention sa Maine. At ang naging, ang team po nung convention ay focus. Sabihin natin, focus. So, for the year coming 2016, ito po talaga ang ating lalakaran. Sabi mo sa tabi mo, focus. Why focus? Because Jesus is coming very soon. Sabi ni Bishop, kung daw yung mga runner daw, sa mga unang lap, third lap, fourth lap, yan daw po ay, ang takbo niyan ay yung ano lang, alalay lang. At binabantayan lang nilang hindi masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga kalaban. Pero pagdating yan sa final lap, yung last lap, inihahataw na yan. Lahat ng natitirang energy pa nila, itinotodo na nila yan. Dahil bakit? Tanaw na nila yung finish line. Mga kapatid, tanaw na po ang finish line. Any moment po, babalik na si Jesus. So, tumatakbo na ho tayo doon sa tinatawag na final lap. Kinakailangan ang iyong buhay Kristiyano ngayon ay hindi na paisi-isi. Talaga namang ihataw mo na. Lahat ng magagawa mo, lahat ng mga taong madadala mo papalapit sa Panginoon, dalhin mo na sa Panginoon. Dahil sa tansya po nila, talagang una, yung last pope, nakita na natin. Diba? Pangalawa, ang dami na pong mga senyales na nangyayari. Yung pong mga digmaang nagaganap, isang na lang po yan, ay talagang sisiklab na po. At anumang oras, sinabi nga nila 15 to 20 years, possible dumating na ang Panginoon. So, napakadali na ho niyan. Anong ibig sabihin? Tayo na talaga yung last generation. Aabutan natin ang kanyang muling pagbabalik. Aabutan natin. Yung rapture, mararanasan po natin. Sa panahon po nating ito. Amen po ba? Kaya sabi nga noon nung isa sa speaker doon, nakakalungkot kasi sa tagal mong naglingkod sa Diyos, kung kailan malapit ka na sa finish line, saka ka pa napagod.
kung kailan malapit ka na sa finish line, saka ka pa tumigil. Amen ba? Taas nga ang kamay, yung totoo, sa kanyang paglilingkod, nakakaramdam din naman ng pagod. Lahat po tayo. Amen ba? Yan yung mga naglilingkod. Nakakapagod din po yan. Hindi po masamang magpahinga. Huwag lang pong titigil. Amen? Pwede hong magpahinga, huwag lang pong titigil. Sabi ng Acts 2:17, si Bishop yung unang speaker nun eh. Sabi dito, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki, sumigaw ng Amen. Makakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatandang lalaki Amen. Magkakaroon ng mga panaginip. So kapag ikaw pala ay nakakakita ng vision, ikaw ay bata. Pag ikaw ay nananaginip, matanda na. Ay, naalagay po dyan eh. Diba? Sa panahong iyon, sabi ng verse 18, ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo. Kailan yon? Ngayon na po yun. Kailan ba sinabi? Sa huling araw. At mga kapatid, hindi na po malayong pinag-uusapan natin. Kagaya ng pagpangangaral ng mga apostol at ng mga naunang Kristiyano, hindi. Ang atin pong pinag-uusapan, na pinag-uusapan nila noon na sa huling araw, ngayon po yun. Ngayong panahon po natin, huling araw na, huling panahon na. Amen ba? Ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at mga babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. At kapag binasa natin yung mga sumunod na mga verses dyan, verse 19 pababa, makikita na po natin dyan, ipinahayag na ng Panginoon yung mga signs. Amen ba? So, eto pong isi-share ko sa inyo, bubunot-bunot po ako ng mga bagay na narinig ko sa convention. Kaya, ano lang po tayo, maging attentive po tayo sa ating pakikinig para meron po tayong mapulot. Amen ba? Praise God. Ano pa? Lucas 13:23. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po bang maliligtas? Sabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit, pumasok, ngunit hindi makakapasok. So, hindi lahat ng nasa church makakapasok. Hindi porket kasama ka ng kamag-anak mo sa pag-attend sa church at paisi-isi ka dito, ay sasabihin mong ligtas ka na. Personal po ito, tinatrabaho. Amen ba? Hindi ko po kayo kilala, but it is between you and the Lord. Akong bahala sa Panginoon, sa aking kaligtasan. Si Jeanette, siyang bahala sa Panginoon sa kanyang kaligtasan. Hindi to by group. Member naman ako ng NBI, ligtas na ako. Hindi. Kapag ka ikaw ay lagi na lang may sama ng loob sa puso mo, imposible. Maniwala ka. Yung mga pinagpe-pray natin, dinideliverance, na mga kaluluwa, na pagod na. Ba't di ka makapasok sa langit? May galit yan sa puso. Galit sa puso. Yan ay isa ng sapat na dahilan upang hindi ka makapasok sa langit. Nasa huling panahon na tayo. Bantayan natin ang ating mga puso. Amen ba? Sino bumanggit niyan? Si Bishop Art pa rin. Amen ba? Ayan. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, sabi ng Lucas 13:26. At nagturo po kayo sa aming mga lansangan. So, ano pong makikita po natin? Every generation has a choice kung saan siyang pintuan papasok. Sa makipot ba siya papasok o sa maluwang na pintuan? Merong talagang mga generation, no? Na talaga namang magdi-decide sila. Ito ang aming papasukang pintuan, ang makipot na pintuan. Kaya mga kapatid,
bilang mga kapamilya po ng buong JA1 family, mariin po na iginigiit ng ating pong minamahal na Bishop Art at ng mga reverend po natin kung gaano kaimportante ang pagpapahalaga sa atin pong buhay Kristiyano. Kung ikaw ay patubog-tubog sa kakasalanan at paglinggoy paupunta sa church, kapatid, mahihirapan ka kapag papalapit na yan ng papalapit dahil hindi mo kaya yan. Umpisahan mo talagang, di ba, seryosohin mong iyong paglilingkod. At mamaya pag-usapan natin, papaano ba natin ito gagawin? Praise God. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya according to 2 Peter 3 verse 9. Sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi talaga gusto ng Diyos na may mapahamak. Kaya nga ang sabi ng Biblia, hindi pa siya bumabalik eh. Binibigyan pa ng pagkakataon, pero maniwala kayo, hindi laging ganon. Hindi ka laging mahihintay. Dahil ang kaligtasan ng mga hintil, no? Kapag hindi ka Hudyo, lahat ng taong nabubuhay sa mundo, hintil yan. Meron lang pong tamang bilang ang mga hintil na dapat maligtas. Kapag yan ay sapat na, bubuksan muli ng Panginoon ang piring sa mata ng mga Israelita at lahat ng Hudyo sa buong daigdig, babalik yan at manunumbalik sa Panginoon. Bakit? Sapagkat sila ay talaga namang pinangakuan ng Panginoon. Pero ang mga hintil, magpasalamat tayo. Huwag nating sayangin ang pagkakataong nakabukas ang pintuan para sa kaligtasan ng mga hintil. Tandaan nyo, napakakatiting po ng bansang Israel kumpara sa buong mundo na nakapalibot sa kanya. Amen ba? So, mula sa karamihang ito na nakakalat sa daigdig, merong tamang bilang lamang. Lalo na ngayon, pati yung mga kaluluwa, kahit matagal na silang pagod, kapag sila ay na-encounter sa biyaya ng Panginoon, maging sila ay nakakaranas ng kaligtasan. Amen po ba? Dahil ganun kabuti ang ating Panginoon. Dahil nasa huling panahon na, ang lahat ng pagkakataon, lahat ng paraan gagawin ng Diyos, makuha lang niya ang mga kaluluwa ng tao. So, nawa sa ating lahat na naririto, tayo pong lahat ay sigurado makakasama sa kanyang kaharian. Amen po ba dyan? Sabi mo sa tabi mo, sigurado yan. Umayos ka lang. Amen ba? And in the last days, there will be a great separation between the good and the bad. No? Sa uling panahon, sigurado yan. Sinabi ng Biblia, ibubukod talaga ng mga anghel ang mabuti at ang masama. Tingnan nyo sinabi ng Biblia, magpapatuloy sa pagpapakasama ang masama. Magpapatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Ngunit ang mabuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Sa huling panahon, ito daw ang mangyayari. Yun daw masama, lalong magpapakasama na yan. Yun daw banal, lalong magpapakabanal. Ngayon, ikaw ang magsasabi sa sarili mo, nasaan kang panig ngayon? Ay, 50-50 po eh, 50-50. Isusuka ka pa rin eh. Dahil ang sabi ng Biblia, di ba? Kung ikaw ay malamig, isusuka ka. Kung ikaw ay maligamgam, dapat isa lang. Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig, malamig. Hindi pwedeng maligamgam. Walang maligamgam na papasok sa langit. Maniwala kayo. Mainit-init pa, buhay pa po, buhay pa. Ay, delikado yan. Kinakailangan talagang mainit, nag-aapoy ka. Amen po ba? Ayan. Ayaw ng Diyos ng yung isang paa ay nasa mundo, yung isang paa ay nasa Panginoon. Ano pa? Matthew 24 verse 12. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig.
ang pag-ibig ng marami. Kumusta yung pag-ibig sa puso mo, kapatid? Kumusta yung pag-ibig mo sa Panginoon? Lalo bang nag-aapoy? Excited ka ba sa mga gawain katulad nito? Mawawala ang mga ganitong klase ng gawain pagdating ng panahon. Amen ba? Gaano ka kaya minsan sayang. Sayang ang panahong lumilipas. Diba? Sabi nga sa kanta, panahoy lumilipas, maungkoy kumukupas. Diba? Ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Diba? Oh. Mga kapatid, sa mga satabi mo, last days na talaga. Amen ba? Kapag ikaw ay alinlangan sa iyong kalagayang Kristiyano, kapag naririnig mo ang mga aral na ganito, ang mararamdaman mo ay takot at pangamba. Pero kapag ikaw ay Kristiyanong seryoso sa iyong paglilingkod, excited ka. Amen ba? Sa iyong satabi mo, parang hindi kita matansya. Cut. Ano pa sinabi doon? May bumanggit doon, choose the increased level of your righteousness. Choose right. Choose the good thing. No? Ang tanong, ikaw ba'y talagang JA1? Amen ba? Ba't ko to sinabi? Nakasulat po dito Di ba? Pag JA1 ka, yes, you are super blessed. Sigurado po yan. Bakit? Unang-una, ligtas ka doon sa tinatawag na sama ng loob. Kung totoong JA1 ka. Why? Alam mo kung papaano alisin ang sama ng loob ng iyong kapwa. Alam mo din kung papaano ito iingatan ang iyong puso. Amen? Bakit? Kasi yung gift natin is inner healing and deliverance. So, inner healing, alam mo kung gaano ka-importante ang puso na lagi pong maayos. Kaya kung mayroong konting sama ng loob, iyak na agad sa Lord. Lord, sorry. Lord, sorry. Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako. Tapos, magpatuloy ka na. Tandaan niyo po, karamihan ng mga soul talaga na na-encounter natin, kala ko ba tinanggap mo na si Jesus? Bakit hindi ka pa makapasok? Meron kang galit, iiyak na siya. Kasi po, ganito po yung ginawa sa akin. Kagaya nung pinag-pray natin, galit na galit siya, pagod na siya, pero nangingibabaw pa rin ang galit niya. Sabi ko, ba't ano ba yung naranasan mo? Ni-rape po ako ng, taga-san ka ba? Taga Ilocos po. Kaya po ako nagagalit, ni-rape ako ng 5 lalaki, tas tinapon nila ako sa bangin. Sabi ko, wala kang ibang pwedeng gawin dahil para makatakas ka sa kalagayan mo ngayon. Magpatawad ka. Patawarin mo na itong mga taong ito. Panahon na para ikaw ay makapagpahinga. Kung gusto mo, choice mo to Gusto mo na bang magpahinga? Iiyak siya, opo. Tanggapin mo si Jesus. Patatanggapin natin sa Panginoon. Ngayon, sasabihin natin, anong nakikita mo? Liwanag na po. Mula sa kadiliman, nakikita na niya ang liwanag. Anong sinasabi sa iyo ng liwanag? Sumama ka na sa akin. At pagkatapos po niyan, paggising ng tao, instantly yung karamdaman nawala. Kita niyo po yung isa pa, pag ikaw ay buhay at laging masama ang loob mo, doorway yan. Kita ng demonyo kung may bukas kang pinto. At isa sa pinto ang bukas kapag ka ang puso ay hindi maayos. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, ang utos ng Diyos magmahalan. Wala namang nakasulat ditong magbangayan. Amen ba? Magmahalan, ito po ang iniuutos ng Panginoon. Kapag meron po kayong revelation na parang mang-aaway tayo, hindi po yan sa Diyos. Amen? Yan po ay sa demonyo. Maniwala po kayo. Ano pang sinabi dito? Yan, ingatan ang puso, huwag manlalamig. Yan. Ano pa? Kay Pastora Sayi naman, binigyan diin po niya yung wounds and betrayal
na mula sa mga taong iyong pinagkatiwalaan sa loob ng simbahan, ito'y totoo. Sa mga taong iyong pinagkatiwalaan, mas masakit kapag sila ang nanakit sa iyo. Tama? Kung sino yung mga taong mas mahal mo at sinaktan ka, mas masakit yon, mas malalim po yon. Kaya po tinuro yan si Pastora Zoe po ay anak na bunso ni Bishop Art Gonzales. Ayan. So, dinaanan niya po yung bagay na yan. Bakit? Napaka-importante po nito. Sipin mo, ang tagal mong nag-serve, tapos malapit na dumating si Jesus, o kaya naman, kukunin ka pala nung gabi na yon. Meron kang, nagtampo ka, nagkaroon ka ng sama ng loob. Naku, kaya sabi ng Bible, kung kayo ay magkakaroon ng sama ng loob, huwag niyong palulubugan ng araw. Bakit? Abay, tulog ka Hindi mo na alam kung anong nangyayari. Baka paggising mo, nasaan ako? Nasaan ako? Wala na. Makikita paggising mo na ganun Nasaan ako? Naku, nasa kabilang mundo ka na. Ngayon, pagdating mo sa kabilang mundo, kung ano yung kalagayan mo nung namatay ka, yun ka na. Kung may sama ka ng loob, dala mo yun. At nagbiblink-blink yun. Kulay pula. Nako, delikado. Kaya mga kaluluwa, ang mga taong namatay, hindi na yan dapat ipinapanalangin. Amen? Kasi, kung buhay sila, tinanggap nila si Jesus, automatic nasa langit po sila. Kaya yung panalangin po na ginagawa po natin, nung makasanayan po ba natin noong mga unang panahon, wala na po yung this is the truth. Wala na pong dating yon. Kasi kung totoo na ang tao ay may epekto pa ang panalangin sa kanyang kaluluwa, sasabihin ko sa inyo, lugi na naman ang mahirap. Bakit? Pwede siyang magpakasama. Pag namatay siya, aarkila ang nanay at tatay niya ng 1,000 magdadasal. Mas mabilis tatalon sa langit. Ang daming nananalangin. Hindi totoo yun. Unfair. Hindi unfair si Lord. Amen? Ngayon pa lang, ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Buhay ka pa. At buhay ka pa, maliwanag na sinasabi ng Biblia, ikaw ay citizen of heaven. Tagalangit ka. Hindi yung kung kailan mamamatay ka na. Diba? Praise God. Kung kagaya ka nung nakapako sa krus, saved by the bell, Panginoon. Ay buti. Yun ay biyaya pa rin. Merong namamatay hanggang sa mamatay, nasaan si ganito? Malaki ang utang sa akin. Nagagalit pa, mamamatay na lang. Kaya sabi ko po sa inyo, pati po yung pong pagpapakumbaba sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin pag mamamatay ka na magsisisi ka. Hindi mo pwedeng lukuhin ang Diyos. Kilala ka ng Panginoon. Ngayon pa lang na kinakatok ang puso mo, buksan mo na. Huwag mong sabihin saka na. Dahil kapag dumating yung oras na yon, at sa oras na yon ay pinuspos ka ng sama ng loob, kahit ikaw ay nakahiga sa banig ng karamdaman, sasabihin ko sa iyo, ikaw ay hindi maliligtas. Ngayon pa nga lang nabuhay Praktisin mo na laging walang sama ng loob, walang galit sa kapwa, mabilis magpatawad. Bakit? Huwag ka nang mag-welcome ng anumang bagay na hindi maganda. Ang i-welcome mo lang ay puro pagpapala mula sa Panginoon. Amen po ba? Ano pa po? Binanggit din po yung tungkol doon sa yung latter rain. So, hindi ko po yun i-discuss. Gusto ko kasing ituro siya ng Sunday. Okay? Talaga namang alive na alive. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaghanap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Sa huling panahon, talagang may mangyayaring ganito. May mangyayaring pagtataksil. Diba? Bakit? Magiging makasarili na ang mga tao sa huling panahon. Maligtas lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Maligtas lang ako. At yan po'y isa sa palatandaan na ikaw ay nasa huling panahon na. Marami na pong tao ang ganyan ngayon. Ang iniisip ay sarili lamang at wala nang pakialam sa ibang tao. Amen po ba? Pero ang mga JA1 people, nakafocus yan sa pinapagawa ng Diyos. Ano yon? Iligtas ang mga tao.
sagipin sila sa apoy ng impyerno sa pamagitan ng pag-share ng katotohanan ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, dapat daw busy tayo. Sino ba nagsabi nito? Yung kay Martin Luther? Yung mga kasama ko, ha? Si Bishop Art din ba to? Yung nakafocus ka pa rin daw, kahit alam mo na parang hanggang bukas na lang, pero tuloy-tuloy. Di ba yung iba ang tendency? Eto, sa work, uwian na ng 5. Alas 4, hindi na nagtatrabaho yan. Yan ay paayos-ayos na ng kanyang lamesa, papunas-punas na yan. Kasi, magpa-5 na naman, wala na. Pero, tayo daw, mga JA1 people, kahit alam nating alas 5 yung uwi na, alas 4, 4:30, quarter, busy ka pa rin. Tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo. Kahit alam mong malapit nang dumating si Jesus, hindi kayong nakanganga ka na lang. Hayaan nating datnan tayo ng Panginoon, busy tayo sa pagwiwin ng mga kaluluwa. Hayaan natin tayong datnan ng Panginoon, busy tayo sa pagmamahal. Hayaan natin datnan tayo ng Panginoon, abala tayo sa mga bagay na pinapagawa niya. Isipin mo man o hindi na ikaw ay makasama sa langit, automatic ligtas ka. Amen po ba? Bakit? Kasi dadatnan ka ng Panginoon, ikaw ay abalang-abala sa mga bagay na pinapagawa niya sa iyo. Amen? Hallelujah! Kaya wag na po nating sayangin ang ating panahon sa pakikipag, di ba, yung mga alitan o hindi maganda. Church, hindi yan makakatulong sa ating mga buhay. Amen? Ang tanging makakatulong sa atin ay panatilihin natin ang ating puso malinis. Wala tayong anumang laban sa sino man. Hindi ko to sinasabi para pakinabangan ng kapwa mo. Unang makikinabang ikaw na may katawan. Dahil mahirap ang meron pong dala-dala sa puso. Paano ka lalapit sa Diyos sa oras ng iyong devotion? Paano mo siya masasamba ng totoo? Amen po ba? Mahalaga po yan. Ano pa po? Titus 2:13, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Hallelujah! So, ano pang sumunod? Next speaker naman, tinakil niya yung JA1 type of government. Tayo po, meron pong dalawang klase po niyan. Pero yung atin pong, yung type of government na nilalakaran ng Jesus the Anointed One Church is theocratic form of government. Pag theocratic, ito po ay pastor, mga leaders, at members. Yung isang klase po ng government, yun naman po ay elders o kaya naman ay council, pastor, then members. Kaya nasa ibabaw ang council, pwede nilang pagbotohan kung ang pastor ay tatanggalin nila o hindi. Pwede nilang, lahat ang masusunod galing sa council. Ang pastor ay hireling lang. Bayaran lang nila yan eh. Diba? Tas member. Pero sa atin, as JA1 family, pinapaalala po ni Bishop Art that the type of government na nilalakaran po natin is theocratic form of government. So wala sa ating botohan. By appointment po sa atin. Ina-appoint po sa atin. Amen po ba? Hallelujah! Ano pa ba? Hebrews 9:28, gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling dumating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sabi mo sa tabi mo, naghihintay ka ba? Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, according to John 14 verse 3, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Amen ba? Hallelujah. Malapit na dumating si Jesus. Amen. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin. Ito na pala yan. Okay. So,
nag-preach din po doon si Bishop Dr. Juby. No? Nakalimutan ko Joby. Nakalimutan ko ano yung church nila. Okay? Christ-centered fellowship. Sabi niya, kasi nga ang theme no nung convention is about the second coming of Jesus Christ, no? Sabi niya, when we speak on revival, we speak only one thing. Ano 'yon? It is the sweeping power of the Holy Spirit. In the last days, yung naganap sa Book of Acts, no? Mangyayari. At mas matindi pa ang magaganap. Amen po ba? Lahat ng mga milagrong nakasulat po sa Biblia, sa Book of Acts, higit pa po, marami pong mga himala ang mangyayari sa mga huling panahon. Mga kapatid, ngayon na po yun. Sasabihin ko po sa inyo, ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para dyan. Amen? Tayo ang gagamitin ng Diyos para dyan. Gusto mo ba? Amen? Si Jonah, inutusan ng Panginoon na mag-preach sa Ninive. Ang ginawa ni Jonah, tumakbo, tumakas. Dahil doon, kapag ang Diyos ay tumawag sa iyo, hindi niya yun binabawi. At hindi ka makakatakas. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Susuko ka rin sa Diyos. Gumawa ang paraan ng Panginoon para si Jonah ay magawa pa rin ang misyon na kanyang pinapagawa. Kinain po siya ng malaking isda. Hindi ko nabanggitin yung Di ba? Kung anong klaseng isda yun. Di ba? So, yun na lang yung matitira sa mga umaten. Kinain siya ng malaking isda at inilunga siya sa pangpang at siya'y sumunod sa Panginoon, nag-preach sa Ninive. At pagkatapos niyang mag-preach, yung buong lugar na yon, lahat na born again. Amen ba? Kaya mga kapatid, kung ikaw, alam mong may pinapagawa sa si Lord, iba-iba tayo. Alam mong may pinapagawa, takbo ka ng takbo, takas ka ng takas. Sasabihin ko sa iyo, hindi naman wini-withdraw ni Lord yung calling mo eh. Para sa iyo talaga yan at darating ang panahon, iiyak ka, susuko ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, sumunod ka na lang. Bakit? Baka mahuli ka rin sa biyahe. Malapit nang dumating si Jesus. Amen ba? Malapit na siyang dumating. Sayang ang panahon, sayang ang rewards. Sayang yung opportunity ibinibigay sa iyo ng Panginoon. So, mag-focus ka na. Gawin mo na yung mga bagay na dapat mong magawa. I-redeem yung mga panahon na nasayang. Na ginamit mo yung buhay mo sa kabila. Ngayon, 100%, gamitin mo na lang para sa kingdom ni Lord. Gamitin mo na lang para magparami ng mga, di ba? Mag-ipon tayo ng materyales sa langit. Lahat ng ating paglilingkod, lahat ng mga kaluluwang ating dinadala sa Panginoon, lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon, yan po ay materyales na napupunta sa langit. Di ba? Sabi, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, sapagkat dito may naninirang tanga. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon, di ba? So, mahalaga po yan. At ang pag-iimpok ng kayamanan doon, anumang bagay na ginagastos mo para maligtas lang ang isang tao, mapalapit sa Panginoon, yung currency na yan, may currency din sa langit. Amen? At pinapalit mo lang yan. Parang ganito, may hawak kang dollar, papapalitan mo ng peso kasi hindi mabibili dito. Amen? So yung hawak natin ngayon, ano man yan, talino mo, pinag-aralan mo, position mo, sasakyan mo, bahay mo, kahit ano pa yan, gamitin mo for the glory of God. Gamitin mo para ang salita ng Diyos ay maipahayag. Gamitin mo para may mga taong makakilala at mapalapit sa Kanya. Then, yung hawak mo na yan, pinapaltan mo lang yan nung currency pwedeng magamit sa langit. Amen ba? So, church, panahon na talaga. Kanya-kanya tayo, kung saang-saang lugar, kahit saan tayo makarating. Isipin mo lagi, Lord, ano bang pwede kong magawa dito? Lord, paano ako makatulong? Lord, anong gusto mo? Amen ba? Church, kailangan bukas tayo. Kailangan willing tayo. Amen? Ano pa po? Sabi dito, bantayan daw. Ito naman ay si Reverend Lynn Gonzales.
Bantayan daw ang bawat aspeto ng buhay. Yung ating spiritual na buhay, physical na katawan, at ang ating emosyon. Why? According to Ephesians 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, di ba? So yung kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin ay mga hierarchy na mga leader o pinuno. Di ba? Sa lupa, sa himpapawid, ibig sabihin, ang kalaban natin dito ay mga spiritual, espirito, mga demonyo. Amen ba? So tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan and authority para sa kanila. Ngayon, merong mga tao, may Kristyano, sobra ang pagpapahalaga sa espiritual, pero napapabayaan niya ang kanyang pisikal na katawan. Amen ba? Meron namang inaalagaan ng pisikal na katawan sa spiritual din, pero ang kanyang emosyon ay punong-puno naman ng sama ng loob. Tinuro ni Reverend Lynn, dapat balansehin daw po natin ito. Ang tanong, paano natin ito gagawin? Sa pisikal na katawan, puro kainan po ngayong season. Amen po ba? Sunod-sunod na po yan. Kainan na ng kainan, ng kainan, ng kainan. Di ba? So, iset nyo na sa mind nyo. Dapat may exercise talaga. Amen po ba? Mga kapatid, it is one way of saying, thank you, Lord. Di ba? Hindi mo na kailangan sumigaw. At sabihin mo, Lord, thank you, kung pinababayaan mong iyong katawan. Kung gusto mo magpasalamat sa Diyos, alagaan mong iyong katawan dahil ito'y bigay ng Diyos sa'yo. Amen? At kung gusto mong abutan ang kanyang second coming, malapit na. Ilang taon na lang po. Amen po ba? So mga kapatid, alagaan ang katawan. Ingatan, mag-exercise kayo. Sabi mo sa tabi mo, exercise. Amen? O mga kalalakihan, mga tatay. Ayan, ang NBI po ay mga kalalakihan po dito ay, ayan, may mga bago po kasi akong nasabi. Nakita dito. So, lahat po ng mga tatay na nandito ay meron po tayong isang grupo at ang tawag po dyan ay NBI, Newborn Identity. So, meron po tayong regular training, arnis training and combat. Amen ba? Bakit? Kailangan natin yan, exercise. Amen ba? At talaga naman, hindi naman tayo nag-aaral yan para makipag-away. Amen? So, at least, di ba? Spiritual nga eh. Di pagka mostra-mostra man lang at kahit pa, di ba? Prophetic gesture yan eh. In the name of Jesus. Di ba? Kailangan may alam natin. So sa physical, kailangan mag-exercise. Mga kapatid ha, exercise at kumain po ng malulusog na pagkain. Sa spiritual naman po, mga kapatid, huwag niyong pababayaan ang inyong espiritu. Papaano natin maaalagaan ito'y malusog? Huwag kalimutan ang pananalangin. Ang inyong personal devotion. Tuloy-tuloy po tayo. Amen po ba? Maniwala po tayo, pag hindi natin nagawa yan at napabayaan natin ang prayer, mahihirapan kang makatagal. Hindi ka makakatagal. Susuko ka. Sasabihin mo, ayoko na maglingkod. Lalayo na ako. Iba na, kasi nga, ang problema talaga nasa loob. Lack of prayer. Amen? What else? Yung emosyon, paano natin iingatan? Practicein mo na. Practicein mo na laging magpatawad at mabuhay ng laging masaya. Choice yan eh. Paggising mo sa umaga, kailangan nakaset na yung mind mo. Kahit anong mangyari, ako'y masaya. Hindi ako magpapa-apekto sa mga bagay-bagay, basta't ako'y masaya. Ako ay masaya. Ganon. Una, utos din yan. Rejoice in the Lord always. Utos ng Panginoon. Okay? So, pangalawa, laging magpapatawad. Sabi mo sa tabi mo, pinapatawad na kita. Ayan. Okay. So, last na po, kay Reverend Gani Grospe naman po. May sinabi siya, si Reverend Gani, sa uling panahon, kung lantara na ang ginagawa ng kasamaan, panahon na rin
para lumantad ang mga gumagawa ng kabutihan. Amen? Kung sila ay alam naman nating mali, lantara na, di ba? Eh bakit hindi lumantad ang mga gumagawa ng kabutihan? Lumantad ka, huwag kang magtago. Dahil ang sabi ng Biblia, ikaw ay liwanag ng sanlibutan at kapag ikaw ay nakalagay sa ilalim, paano mo maliliwanagan ng iba? Lumabas po tayo, ipakita natin, magpakita tayo ng mabuting halimbawa. Magliwanag tayo sa buong mundo. Pakita po natin. Amen po ba? So yung binanggit ni Bishop yan, dahil ang JA1 ay nakakalat na sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya tayo dito nilagay ng Diyos sa kainta, then magliwanag po tayo dito sa kainta. End time attitude. Kung meron pong tinatawag na basta end time attitude. Okay? So ito po'y kailangan natin sa huling panahon sapagkat naririto na nga po tayo. Amen. Hindi na po natin matatansya, hindi mo na alam, wag na magpabukas-bukas sa isang taon, sa 25 ka magseseryoso. Naku, wag na. Ngayon, seryosohin mo na. Number 1, end time attitude. Manumbalik sa Diyos. Ito'y panawagan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko na kailangan yan. Naniniwala ako, kailangan natin to. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Kilala mo ang sarili mo. Kaya't ang panawagan ng Diyos, repent. Sa kung anumang bagay na hinihingi ng Diyos ang iyong pagpapakumbaba. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Kesa tumalon ka ng tumalon sa bagong taon, ikaw ay lumuhod na lang at sabi mo, Panginoon, pinagsisisihan ko ang aking mga ginawa. Gusto kong simulan ang taon ng 2016 ng maayos. Gusto kong simulan ang taon ng 2016 na straight akong nabubuhay. Gusto kong simulan ang taon ng 2016 na ako po ay may focus. Amen? Number 2, remove all idols. Lahat ng bagay na nakahihigit sa puso mo sa Diyos, kahit ano pa yan, alisin mo na yan, kapatid. Alisin mo na. At ito ang pinaka-the best na hakbang na magagawa mo para sa buhay mo. Amen? Number 3, end time attitude. Sumunod ng may katapatan. Okay? And number 4, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dapat, sold out ka dyan. Si Lord Jesus lang ang iyong paglilingkuran, wala nang iba. Amen po ba? Praise the Lord. So, tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Rababakarabasandarahandarabayan. Urududukurabakarabashanda. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Napakabuti mo sa aming lahat. Mga kapatid ko, kung may mga bagay sa puso mo na nakikita mo hindi mabuti, narito ang Panginoon ngayon sa ating kalagitnaan. Ilapit mo ito sa Panginoon. Kung may mga bagay na kinakailangang maihingi ng tawad, ihingi natin ito ng tawad sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat. Patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Huwag kang mahiya sa Diyos. Open your mouth. Open your mouth. Sabihin mo sa Panginoon yung mga bagay na kinakailangan mong masabi sa Panginoon ngayong umagang ito. Kung ikaw ay namuhay ng paisi-isi lang, kung ikaw ay nabuhay, Kristiyano na sapat na ikaw ay nag-church, pero ang puso mo malayo talaga sa Lord, panahon na para maitama